Welcome sa ating Sunday service ngayong linggong ito and good morning sa lahat ng nandyan, maging sa mga nanonood. So welcome muli sa Sunday service ng Kanlungan Youth Mission Church dito sa Pagueruan, Florida Blanca. So kung meron kayong Bible, umpisahan natin sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos ngayong araw na ito sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28 hanggang 30. Ulitin ko, Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. So ganito ang sinasabi sa verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, bago tayo magsimula, let us pray. Ama namin sa langit, muli, inihingi namin, Panginoon, ang iyong gabay ngayong araw na ito, na buksan yung aming puso at isip, Panginoon, sa pakikinig at pagbahagi ng iyong salita. Hiniling din namin, Panginoon, ang iyong proteksyon, na nawa sa oras na ito, Panginoon, ay matuon ang aming puso at isip sa pakikinig. At walang anumang balakid, Panginoon, or distraction, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. At nawa sa gawain ito, Ama, ikaw lang din ang mapapurihan, may taas at madakila. In Jesus' name, Amen. Nang makilala natin si Jesus Christ sa ating buhay, sabi sa talatang ito, nais ni Kristo na lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na nahihirapan at mga nabibigatan sa ating mga pasanin. Kaya naman mula nung makilala natin si Jesus Christ, naging magaan yung ating buhay, naging maayos yung ating patutunguhan dahil nagkaroon tayo ng maayos na direksyon. Yung mga dati nating ginagawang mali, yung mga dati nating pinatutunguhan na mga bagay na madalas alam naman nating masama, ay hindi na natin ginagawa pa at nagpapatuloy na tayo sa paglakad sa matuwid na landas patungo kay Kristo na nagbigay sa atin ng muling pagbabago, ng muling pag-asang mabuhay ng tama. At bukod dito, alam natin na si Jesus Christ ay pinasan na niya yung mga bigat na ating pasan-pasan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pag-asang mapatawad. At binigyan niya tayo ng pag-asang, sa pagbibigay niya ng pag-asa sa atin na mapatawad, ito naman yung nagbigay sa atin ng pag-asa na magkaroon ng pagbabagong buhay dahil nagsisipagsisi tayo sa ating mga kasalanan na nagagawa. Yan yung pamatok na binigay sa atin ni Jesus Christ na sinasabi niyang magaan. Dahil yung pamatok na binigay niya ay nagbibigay ng pagpapatawad at kalayaan sa ating mga bigat na pasan-pasan. So ngayong araw na ito, mga kapatid, nais ko pang i-elaborate sa inyo itong pamatok na ito, itong binigay sa atin ni Jesus Christ na ito na pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin o pagkilala natin sa isa sa mga disipulo ni Jesus Christ, na si Judas Iscariot. So, tungayan natin sa aklat ng Mateo, chapter 26, itong mga kaganapan na nangyari nung panahong ipinagkanulo ni Judas Iscariot si Jesus Christ. Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 26, verse 14 hanggang 16. Si Judas Iscariot, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari
Ano po ang bibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? So dito matutungayan natin mga kapatid na sabi ng Biblia, nakipagkita daw si Judas Iscariot sa mga punong pari. Ibig sabihin, hindi lang nagkataon, hindi lang yung mga punong pari yung lumapit sa kanya, kundi siya mismo yung lumakad upang makipagkita sa kanila. Ibig sabihin, meron siyang intensyon na pumunta sa kanila, meron siyang intensyong gawin na gustong sabihin sa kanila. So alam naman natin na yung mga Pariseo, yung mga pinakapunong pari, sila yung mga taong maalam pagdating sa kautusan. At kung makakahanap man sila, alam na naman din natin na may intensyon silang mali kay Jesus Christ at that time. At naghahanap sila ng butas. Naghahanap sila ng gagamitin nilang salita laban kay Jesus Christ. At dahil sila yung mga Pariseo, nagbabase sila sa mga kasulatan ni Moses. Nagbabase sila sa mga sinulat ni Moses o ng mga propeta para ibintang sa mga ginagawa ni Jesus Christ at gamitin against sa Kanya. So expecting na si Judas Iscariot ay merong masamang balak kay Jesus Christ, alam din natin na siya ay hindi naman galing sa mga Pariseo o kumbaga wala naman siyang malalim na knowledge pagdating sa kautusan. Kung ikaw yung tipo ng taong magsusumbong sa mga Pariseo patungkol kay Kristo, ang number one na intention mo or pupuntahan mo or yung reason ng pagpunta mo sa kanila is meron ka dapat kaalaman na at least sa mga sinulat ni Moses, at least sa mga kasulatan ng mga propeta na ibibintang mo kay Jesus Christ. Kumbaga kung si Judas dito meron siyang intensyon na masama kay Jesus Christ, lalapit siya sa mga Pariseo with the knowledge na itong ganitong kasulatan nilabag ni Jesus Christ, itong ganitong word nilabag ni Jesus Christ, itong ganitong salita nilabag ni Jesus Christ. Hindi yun yung intensyon ni Judas Iscariot. Paglapit ni Judas sa mga Pariseo, ang tanong niya sa kanila, sabi niya, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Pansinin niyo mga kapatid, yung ganitong klase ng pananalita ay lalabas lang sa bibig mo kung meron kang intensyong masama sa isang tao. Pangalawa, lalabas lang itong ganitong bagay sa bibig mo kung meron kang gustong masamang gawin sa isang tao. Marahil meron ka ring malalim na dahilan kung bakit mo gustong gawin ito. Kaya maisip niyo mga kapatid, itong si Judas Iscariot, kung ayaw niya sa mga sitwasyon nila o sa sitwasyon niya bilang disciple, hindi naman natin masasabi na dahil lang sa pera kaya nagtraidor si Judas. Kasama niya si Jesus Christ at ang mga disciples sa ministry. Nagpakain sila ng madami. Nakita niya yung mga himala ni Jesus Christ. Kasama siyang kung ano yung mga na-witness ng mga disciple niya ni Jesus Christ, ay yun din yung mga na-witness ni Judas Iscariot na nagpapaniwala sa kanya na si Jesus Christ nga yung tunay na Messiah. Si Jesus Christ nga yung hinihintay nilang hari. Yung magiging hari ng mga Hudyo. Yung magiging hari ng Israel. Yung mga hari na magliligtas sa kanila sa kapahamakan or even sa kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya naman, kung sabi ko nga, kung merong intensyon si Judas na iwanan na si Jesus Christ dahil hindi naman niya nakikita yung gusto niyang makita sa paghahari ni Kristo, pwede naman siyang mawala eh. Pwede naman siyang talikuran na lang yung pagiging disciple.
at bigla na lang mawala at bumalik dun sa dati niyang pamumuhay. Pero itong ginawa ni Judas Iscariot, hindi lang siya basta nawala. Hindi lang siya basta na lang kung ayaw niya kay Jesus, kung ayaw niya sa ministry ni Jesus, kung ayaw niya sa ginagawa nila, kung gusto niyang manumbalik sa dati niyang buhay, bakit hindi na lang siya umalis basta-basta? Bakit hindi na lang siya dumalis at hindi na nagpakita? Pero yung laman ng puso ni Judas ay iba. Meron siyang matinding sama ng loob na pinaghuhugutan kung bakit pumunta siya sa mga Pariseo para ipagkanulo si Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, kung gusto mong gawa ng masamang bagay, o kung meron kang galit sa iyong kapatid, meron kang pinaghuhugutan ng sama ng loob sa iyong kapatid, gagawa ka ng isang bagay para makipaghiganti sa kanya. Ibig sabihin, itong pagpunta ni Judas sa mga Pariseo is hindi lang about sa pera. Hindi lang about sa... Kasi kung pera lang yan, pwede naman niyang kitain yan sa labas eh. Pwede naman niyang magaling siya sa pera, magaling siya sa paghawak ng pera. Siya yung namamahala ng pera ng ministry ni Jesus Christ. Yung mga donations na binibigay sa kanila na malalaking halaga, siya yung nagko-compute, siya yung humahawak. Siya yung naglalabas ng pera kapag may gagastusin sila. And siya yung nagtatabi ng pangangailangan nila. Kung si Judas ay merong kakayahan na ganito, na i-manage ito, bakit hindi niya kayang gawin yun sa labas? Pwede siyang maging businessman. Pwede siyang maging tagapamahala ng yaman ng isang taong mayaman o isang businessman o isang kumpanya na meron sila. Kaya niyang kumita ng pera sa maayos na paraan. Una pa, isa siyang Hudyo. At pwede naman siyang mamuhay ng hindi masama sa hindi masamang paraan para kumita ng pera. Pero mga kapatid, nang lumakad si Judas papunta sa mga Pariseo, doon pa lang, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Judas, kung ikaw yung nasa sitwasyon na may effort kang pumunta, mag-e-effort kang makipagkita sa mga Pariseo para lang sa isang balak mo o para lang sa pera, para sa akin hindi yun sapat. Ang reason kung bakit si Judas ay lumapit sa mga Pariseo ay may kasamang paghihiganti o may kasamang puot o galit na gusto niyang ilabas sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Jesus Christ. Kaya naman kung papansinin niyo yung mga words dito, ang sabi niya, ano yung ibibigay ninyo sa akin? Kung tulungan ko man kayong madakip si Jesus. Di ba? So parang lumilitaw, malinaw na kay Judas na gusto niya nang tumiwalag sa ministry ni Jesus Christ. At sa pagtiwalag niya, gusto niyang bawiin yung kanyang dating buhay. Yung matatanggap niyang pera na bibigay ng mga Pariseo magiging sapat sa kanya para manumbalik ulit dun sa maybe sa dati niyang pamumuhay. Nakikipag-deal siya eh. Diba? Marunong siya makipag-barter, marunong siya makipag-deal. Marunong siyang, hindi lang basta niya ipagkakanulo si Jesus Christ, gusto niya mayroong kapalit. So, nung pumayag siya sa halaga na napag-usapan nila ng mga Pariseo, deal, pagkakanulo niya si Jesus Christ. Kaya naman, masasabi natin na si Judas nga ay willing nang umalis sa ministry ni Jesus Christ. At pangalawa, may paghihiganti niya or mabibigay niya yung galit na gusto niya. Once na sa pamamagitan nitong mga Pariseo na gustong-gustong sukulin or gustong-gustong ikulong at patahimikin si Jesus Christ. Para ka naglabas ng sama ng loob mo. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi ng Bible dito na pamatok. Na madalas meron tayong kanya-kanyang pamatok na dala-dala na nagpapapigat sa ating buhay, na mga bagay na pasan-pasan natin sa buhay.
Na nung time na nakilala ni Judas si Jesus Christ, ang akala niya, maybe yung akala niya, siya yung magiging hari physically, na magtatayo si Jesus Christ ng kanyang kaharian sa Israel, lulusubon nila yung Roman Empire, magte-train siya ng kanyang mga sundalo na maraming army para makipaglaban sa mga Romano. Palalakasin niya, gagabayan sila ng Diyos, lahat ng digmaan na gagawin nila is mapagtatagumpayan nila. Ito yung nasa imagination ni Judas na maybe dahil siya yung tagahawak ng salapi ng mga disciple ni Jesus Christ, ng ministry ni Jesus Christ, sa paghahari ni Kristo na gaya ng paghahari ni David or ni Solomon, siya yung magiging tagapamahala ng yaman ng palasyo, ng yaman ng kaharian, na hindi na worth it i-give up yung kanyang buhay, yung kanyang sariling buhay na meron siya para sumunod kay Jesus Christ nung time na kasakasama niya yung mga disciple. Kaya nga kung titignan mo mga kapatid, si Judas ay gumawa ng mga bagay na mabubuti, na nakakapuri sa Diyos. Kumbaga, nung kasama nila si Judas sa ministry, kasama siyang nagtiis, kasama siyang nag-suffer, kasama siyang nag-endure dun sa mga pain na nararanasan nila. At yung lahat ng pain na yun, yung lahat ng pagtitiis na yun, ginawa niya para sa Diyos. Ginawa niya para sa paglilingkod sa Diyos. Ginawa niya ng mabuti. At alam niyo yun, na kapag minsan nagtitiis ka, nakakaramdam ka ng joy sa heart mo dahil yung ginagawa mong pagtitiis, yung ginagawa mong kahit hindi worth it yung mini-ministry nyo, kahit hindi worth it yung taong pinaglilingkuran mo, kahit masama yung taong pinaglilingkuran mo, kahit nasasaktan ka ng taong pinaglilingkuran mo, o nasasaktan ka ng mga tao, nadidisappoint ka sa mga tao, nakikriticize ka ng mga tao, na-offend ka sa mga tao. In spite of all of these situations na physically madaling i-endure pero emotionally mahirap i-endure yung ganyan. Pero minsan dahil meron tayong bagay na higit na mas tinitignan at yun yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi natin inaaring mahirap yung mga pinagdadaanan natin, kundi sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, nagkakaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng saya, nagagalak tayo. Para bang nagbigay ka ng kapirasong bagay para sa iyong kapatid na nangangailangan, kahit na malaking bagay sa iyo yon, hindi ka nakaramdam ng pagod or hindi ka nakaramdam ng gutom, hindi ka nakaramdam ng lungkot kasi yung ibinigay mo, nagpasaya doon sa taong binigyan mo, kahit nawalan ka, nagkaroon ka naman ng matinding saya. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, si Judas, naranasan niya yung lahat ng ganitong klase ng pagtitiis at naranasan niya yung ganitong klase ng saya at tuwa. Na naghahandog ka para sa Diyos, naglilingkod ka para sa Diyos ng buong puso. Lahat ng ginawa mo, lahat ng ginagawa natin na mabuti is para sa Diyos naman talaga. Pero nung time na nakita ni Judas na parang yung ministry ni Jesus Christ hindi naman papunta dun sa paghahari niya, parang yung ministry ni Jesus Christ ay kabaligtaran nung expectations niya, na akala niya si Jesus Christ itatanghal ng mga Pariseyo, susundin ng mga Pariseyo, i-convince ni Jesus Christ yung mga Pariseyo, i-convince ni Jesus Christ yung mga tao, gagawa siya ng mga matitinding bagay na makapagkukumbinse sa mga Pariseyo. Kabaligtaran. Kabaligtaran yung sitwasyon. Nais siyang, imbis na itanghal siya ng mga Pariseyo, nais siyang ipakulong, patahimikin, o ipapatay ng mga Pariseyo. Something na nag-disappoint dun sa pamatok na pasan-pasan ni Judas. Hindi niya akalain na yung
pasan-pasan niyang pamatok is hindi yung pamatok ni Kristo na magaan, na nagpapalaya. Yung pasan-pasan niyang pamatok ay yung sarili niyang pananaw patungkol sa kung ano yung gusto niyang makuha. Diba? Kagaya lang minsan sa simbahan. Ano ba yung intensyon natin? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Ano ba yung pamatok na pasan-pasan natin? Nagpapasan ba tayo ng pamatok na gusto natin na someday magkaroon tayo ng mayayaman na maraming kagamitan, maraming sasakyan, magandang tahanan, malaking tahanan? Yun ba yung pamatok na dala-dala natin? Ano ba yung hinahangad natin na paglilingkod sa Diyos? Naghahangad ba tayo ng klase ng paglilingkod na hindi nakakaranas ng hirap? Hindi ba nagpapasan ba tayo? Nagkakaroon ba tayo ng pamatok na naghahanap tayo sa ating paglilingkod na kapag nakaramdam tayo ng negative, kapag nakaramdam tayo ng suffering, kapag nakaramdam tayo ng pain, minsan inakala natin mali yung mga yon. Mali yung mga bagay na yun. Hindi dapat nangyayari yung mga bagay na yun. Na kapag naglilingkod tayo kay Kristo ay puro masaya lang, puro magaan lang, puro walang pagsubok na mabibigat. Dahil sinabi nga niya, magaan yung aking pamatok. Kaya nung time na si Judas ay hindi na nag-fit sa kanya yung gustong gawin ni Jesus Christ. Para sa akin, ito yung naging dahilan kung bakit napasugod siya sa mga Pariseo. Na imbis na iwanan na lang niya si Jesus Christ, bumalik sa dati niyang buhay, mag-backslide or maybe manahimik na lang, meron pa siyang maitim na balak against kay Jesus Christ. At para para magawa niya yun, instead na siya yung gumawa manakit kay Kristo, gagawin niya yun sa ibang paraan. Nag-isip siya. Matalino siya eh. Nag-isip siya ng paraan na hindi siya mapagbibintangan. Nag-isip siya ng paraan na safe siya. Nag-isip siya ng paraan na naiisipin ng lahat na wala siyang kasalanan. See? Nakalaya ka dun sa dati, nakabalik ka dun sa dati mong buhay, meron kang pera, nakipaghiganti ka pa. Meron siyang intensyon. Nakita niya yung intensyon niya, magagampanan, magkakaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng intensyon ng mga Pariseo. Kaya pumunta siya doon sa mga Pariseo. Imbis na sabihin niya, ito yung kautusan ni Moses, nilabag ito ni Jesus Christ, at dahil dito, pwede natin siyang mahatulan. Buti sana kung may basis ka pa Pero hindi yun yung dala-dala niyang mensahe sa mga Pariseo. Ang dala-dala niyang mensahe sa mga Pariseo, una, pag-secure ng pera, pangalawa, paghihiganti. Ang sabi niya, ano po ang ibibigay ninyo sa akin? Salapi. Kung tulungan ko kayong madakip si Jesus, paghihiganti. Paghihiganti na bunga ng maling pamatok na pasan-pasan mo. Bunga ng maling intensyon na dala-dala mo habang naglilingkod ka kay Kristo. Di ba minsan, ganyan din yung nangyayari sa atin sa buhay? Na minsan yung mga mabubuti mong ginawa, nagiging pinaghuhugutan mo ng sama ng loob. Sana hindi ko na siya ginawa ng mabuti. Sana hindi ko na ginawa yan sa'yo. Ginanyan pa naman kita, ginawa ko pa naman ito sa'yo. Tapos gaganyanin mo lang ako. Ito lang yung ibibigay mo sa akin. Kapatid, hindi natin ginagawa yung mga mabubuting bagay na nagawa natin para gamitin, para pangsisi. Hindi natin ginagawa yung mga mabubuting bagay na yun, kaya kailangan nating alalahanin na ginagawa natin yung mga mabubuting bagay na yun. At nung ginawa natin yung mga mabubuting bagay na yun, ginagawa natin yun para sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, nung ginagawa natin yung mga paglilingkod na yun, nung ginagawa natin yung mga mabubuting bagay na yun, maging pagtitiis man yan sa iyong kapatid, nagkakaroon ka ng kagalakan sa puso mo. Kasi yung kagalakan na yun, binibigay sa iyo ng Diyos dahil gumagawa ka ng mabuti at ayon sa kalooban niya, umiibig ka. Madalas, yung pamatok na dala-dala ng maraming tao is mabigat. Pinapasan natin yung tumutulong tayo para pasanin yung pamatok na pasan-pasan nila. Di ba?
Pero pag nagbibigatan ka na rin doon sa pasan-pasan nilang pamatok, parang di naman nagbabago yung taong to eh. Kakatulong ko sa kanya, na-spoiled na. Kakatulong ko sa kanya, hindi tuloy siya nagbabago. Malay mo ba? Eh kung binabago siya ng Diyos, ginagamit ka ng Diyos para magbago siya. Pero syempre, tao lang tayo, nananawa ka. Dati pinapasan mo yung pamatok niya, ngayon binabatukan mo na siya. Diba? Amen. Binabatukan mo na siya kasi galit ka na eh. Pagod ka na eh. Diba? Kaya nga napaka-importante kapatid na malaman mo sa buhay mo na ang dala-dala mong pamatok ay yung pamatok ni Kristo kasi yung pamatok ni Kristo magaan. Dahil magaan yung pamatok ni Kristo, binibigyan kanya ng kakayahan na tulungan na pasanin yung pamatok ng iba. At pag nabibigatan ka na sa pamatok ng iba, ilalagay mo ulit yung pamatok ni Kristo para magaangan ka kahit may dala-dala kang pamatok ng iba. Ibig sabihin kapatid, itong pamatok na to na binigay sa atin ni Kristo, alam niyo yung pamatok yung nilalagay sa ulo ng sa na mabibigat para hilain yung gareta, hilain yung cart. Yun yung pamatok. At yung pamatok na yun ni Jesus Christ magaan. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kapag tayo ay umiibig, kasama sa parte na dalhin natin yung mga pasanin ng iba. Nangyayari naman talaga yun. At kapag umiibig ka sa iyong kapatid, pinapasan mo yung bigat na pinapasan niya, tumutulong ka dun sa bigat na pinapasan niya, normal lang na magkaroon ng pain and suffering na titiisin. Yung iba kasi, ang kala nila kapag nakakaranas na sila ng pain and suffering, tingin nila yung ginagawa nila mali. Yun yung minsan nakala ng tao, nire-reject natin yung pain and suffering. Parang ayaw mong maghirap, ayaw mong masaktan para sa iyong kapatid. Kasi pag nangyari sa yun, hindi ko alam saan nawala yung kwan. But anyway, nawala yung mic ko ng konti. Hindi ko alam saan banda nawala. Ayoko ring i-stop kasi mahirap pagtugtungin yung video. Anyway, sabi ko nga kanina, yung pamatok ng iba, para ibigin natin yung ating mga kapatid is pinapasan natin. And kalakip ng pag-ibig is yung pain and suffering na mararanasan natin, na titiisin natin para sa kanila. So kapag nagtitiis tayo, pag nakakaranas tayo ng pain and suffering, hindi yung nagsasabi na negative yung sitwasyon. Hindi yung nagsasabi na mali yung nararanasan natin. Kasama yun. Kumbaga, sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo sumampalataya kay Kristo para lang makaranas ng matinding kaginhawaan. Na parang masyadong kaginhawaan sa material na bagay, masyadong kaginhawaan na wala nang pain and suffering na pwede nating tiisin para sa ating mga kapatid. Na kapag tinulungan mo yung kapatid mo, nasaktan ka dahil sa tinulungan mo siya, magko-complain ka, ayaw mo na siyang tulungan kasi nakakaranas ka ng pain and suffering kapag tinutulungan mo siya. Yun yung kabaligtaran. Yun yung dahilan kung bakit nasasabi mo nagmamahal ka kasi nakakaranas ka ng pain and suffering kapag pinapasan mo yung pamatok o pinapasan natin yung pamatok ng ating mga kapatid. So kaya nga itong si Judas, mga kapatid, nung nakita niya na dahil iba yung daladala niyang pamatok, iba yung daladala niyang gusto niyang mangyari, na makita niya na hindi nangyayari yung nais niyang makita kay Kristo, yung lahat ng ginawa niyang mabuti, naging dahilan para mag-isip siya ng revenge. Magkaroon ng revenge sa heart niya. Kaya sabi ko kanina, pwede naman siyang umalis na lang sa ministry at hindi na magpakita. Pero bakit pa niya gustong mag-traidor? Bakit niya pa gustong masaktan si Jesus Christ? Di ba minsan, pag gusto mong masaktan yung kapatid mo, meron kang gustong iparealize. Maybe gusto niyang iparealize kay Jesus Christ, ikaw yung Messiah. Pakita mo ngayon yung action mo. Pakita mo ngayon. Kumbinsin mo yung mga Pariseo na ikaw yung Messiah. Messiah ka naman eh.
Akala niya yung simpleng gagawin niya kay Jesus Christ is simpleng paghihiganti lang na masasaktan niya si Jesus Christ physically or emotionally. Pero hindi niya alam na hahantong yun sa kamatayan. Kaya nga, yung lahat ng ginawa niyang mabuti, yung lahat na saya na naranasan niya nung kasama niya sa buong ministry na pinagdaanan nila. Ganyan nangyayari sa atin, mga kapatid. Yung saya na naranasan mo sa buong ministry na magkakasama tayo, pwedeng mag-turn ni Satan upside down into paghuhugutan mo ng sama ng loob. Kaya nga dapat maging malinaw sa atin na yung mga naranasan natin sa isa't isa is tunay na pag-ibig. Kung ginawan ka ng kapatid mo ng mabuti dati at kahit nakasamaan mo siya ng loob ngayon, tandaan mo na yung ginawa niyang mabuti is ginawa niya para sa Diyos. At dahil ginawa niya yun para sa Diyos, tunay yung pag-ibig niya. Minsan nililin lang tayo ng ating mga kaaway. Pero napaka-importante mga kapatid kung ano naman din naman yung tunay na nilalaman ng ating puso. Huwag mong hahayaan na yung mga mabubuti mong ginagawa para sa iyong kapatid ay maging dahilan para paggugutan ng iyong puot. Dahil pag ginawa mo yun, yung nilalaman ng iyong puso, mahirap i-reveal dun sa iyong ginagawa. Nang ipagkanulo ni Judas si Jesus Christ, tinry niyang i-save yung sarili niya na hindi siya magmukhang gumagawa ng masama. Sabi niya sa mga Pariseo, yung aking hahalikan, yung hahagkan ko, siya yung huhulihin ninyo. Bakit hindi niya pwedeng ituro si Jesus Christ? Ayan, hulihin ninyo siya. Ayaw niyang makita na meron siyang pinagkakanulo. Gusto niya, pagdating niya at pagharap niya sa mga disciple, magmukha lamang siyang walang ginawang masama. Kaya naman ginawa niya si Jesus Christ ng isang bagay na parang kung titignan mo is kaibig-ibig. Parang, di ba? Pag nakita mo yung kaibigan mo, yung kakilala mo, hinagkan ka, niyakap ka, kumusta ka na? Kumusta ka na, guro? Parang, minsan nagkamayan lang kayo, importante na yun eh. Parang malaking bagay na yun. What more pa yung niyakap ka? What more pa yung hinagkan ka? Di ba parang may something na, wow, mahal ako ng taong ito. Kung si Judas, napapansin ni Jesus Christ na mayroong problema sa kanya, at mararanasan ni Jesus Christ kay Judas na hahalikan siya ni Judas, yakapin siya ni Judas, hahagkan siya ni Judas, baka sabihin, isipin ni Jesus Christ, ay nagbago na siya, nanumbalik na siya sa akin. Pero sabi ko nga, hindi mapapasinungalingan ng kahit anong diskusyon or kahit anong pagtatalo, kahit pa mag-explain pa tayo ng mag-explain, kahit pa ikatwiran pa natin ng ikatwiran, makipagtalas-tasan pa tayo kung sinong tama, ako yung tama, ito yung tama, siya yung tama, ikaw yung mali. Hindi mapagsisinungalingan ng mga sinasabi natin o ng mga ginagawa natin yung nilalaman ng puso natin. At yun yung mahirap i-reveal sa tao. Kasi pag nare-reveal mo yung nasa loob, nasa puso ng tao, pwede siyang magsinungaling at ikahila yun. Pwedeng sabihin ni Judas, tanungin ni Jesus Christ si Judas, sa halik mo ba'y pinagkakanulo yung anak ng tao? Sabi ni Jesus Christ sa kanya. Pwedeng sabihin ni Judas, Lord, ano yung sinasabi mo? Ito na nga ako, nakayakap sa'yo. Kinis pa kita. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Di ba? Andali sa tao ang ikahila kung ano yung madilim na intensyon sa puso niya. At yun yung mahirap i-expose. Pero, tandaan natin na hindi nun naaapektuhan ng sino man, ang naaapektuhan lang nun yung taong nagtatanim sa puso niya nun ng masamang intensyon. Bakit? Ano yung nagpapasama sa intensyon niya? Yung lahat kasi ng ginawa ni Judas na tama, yung lahat ng pinaglingkod at ininulong niya kay Jesus Christ, pinaghugutan niya ng sama ng loob. Naging mali. Nakinig siya sa kaaway. Sabi ni Jesus Christ nang kumain si Judas nung tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Tinurn ni Satanas upside down. Lahat ng ginawa mong paglilingkod sa kanya, walang kabuluhan.
Wala rin palang kapupuntahan. Tinalikuran mo pa yung payaman ka na sana. Kung pinagpatuloy mo yung buhay mo, baka yumaman ka pa. Baka yun ang iniisip ni Judas sa future niya. Sige, pagkakanulo ko na lang siya. May pag-business talk ako sa mga Pariseo. Pag pumayag sila, kikita ako ng ganitong pera. Bawi ko na kung ano yun. Hindi na ako lugi. Pwede naman nilang pahirapan si Jesus Christ kung gusto nila eh. Palalayain din naman siya. Makukulong lang naman siya. Pero hindi niya expect na papatayin si Kristo. Pero ganun yung puso natin, di ba mga kapatid? Na minsan, ang dami naman talaga natin ginagawang mabuti para sa isa't isa. Yun naman talaga yung intensyon ng marami. Yung ibigin yung inyong mga kapatid. Yung ibigin yung isa't isa. Pero madalas yung mga ginagawa nating mabuti, nawawalan ng kabuluhan. Nawawalan ng kabuluhan yung pag-ibig. Kapag nakakaramdam tayo minsan ng sakit at hirap, parang nagsawa ka na eh. Sabi ko nga dati, wala namang masama mag-complain. Nagsawa ka na sa pagtulong eh. Naaabuso ka na eh. Walang magsamang magsalita. Pero tandaan mo na yung mga ginagawa mong mabuti, ginagawa mo para sa paglilingkod mo sa Diyos. Ginagawa mo dahil alam mo kaibig-ibig yun. Huwag mong gagawing masama yung lahat ng mabuti mong ginawa. Kung nahihirapan ka, bumalik ka kay Kristo, pasanin yung pamatok niya. Dahil yung pamatok niya, yung sabi ko kanina, pagpapatawad. Yung pamatok na binigay sa atin ni Kristo, yung pamatok na nagbibigay pag-asa sa atin ulit para magbagong buhay. Yun yung sabi ko kanina. At nagbibigay pag-asa sa atin para magbagong buhay dahil nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Kung nagalit ka sa iyong kapatid at nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. At ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, yung pagsisisi. Madalas hindi naman din natin napapansin. Hindi naman din nagtatalo yung mga tao. Hindi naman sila nag-aaway. Pero minsan may mga sama sila ng loob sa isa't isa. Pero dahil dun sa kakayahan o dun sa pagpapatawad na binigay ni Kristo sa atin, nagkakaroon tayo ng continuous na pagsisisi sa mga mali nating nagagawa. Tendency, continuous tayo nagbabago. Continuous na babago yung heart natin. Kaya nga kahit na meron ka dating sama ng loob, madali yung mabago dahil nagsisisi ka na. Hindi mo na ulit yun gagawin. Hindi mo na ulit yun gagawin sa kapatid mo. Nagbabagong buhay ka na. At dahil doon, sa pagsisisi, napapadali yung bagay na magbago ka, magbagong buhay ka, at yung dating tinutulungan kayo ng mga kapatid mo na nagpapasan ng mga pinapasan mo, ngayon nakikipasan ka na sa bigat na dala-dala ng iba. Hindi na sila nabe-burden sa'yo, hindi na sila nahihirapan sa'yo, pinapasan mo na rin yung pinapasan nila, at nagiging magaan yung mga pasanin ng bawat isa. Dahil may nagbabago sa heart mo kapag nagsisisi ka, at dahil may nagbabago sa heart mo kapag nararanasan mo yung pagpapatawad ni Kristo. Yan yung pamatok ni Jesus Christ na hindi tinanggap ni Judas. Na kahit hanggang sa huling sandali, na sana may pagkakataon na tanggapin niya di ba? Hindi niya ginawa, nagrebelde siya. Hindi niya binigay yung puso niya kay Kristo. Nagrebelde siya. Gusto niya maghiganti siya. Gusto niya makaranas si Jesus Christ ng sakit, gaya ng katipikal nating ugali. Pag meron tayong gustong patunayan sa iyong kapatid na siya yung mali, gusto natin makaramdam siya ng matinding paghihirap. Natural yung mga bagay na paghihirap ng tao. Natural yan na dumarating. Totoo naman, kapag may mali kang ginawa, may consequence ka na mararanasan. At pwede kang pabayaan ng mga tao doon sa consequence na maranasan mo. Tulungan ka nila or hindi nila kasalanan. Pero dahil iniibig nila yung Diyos, meron tutulong sa'yo na yung kapatid mo. Pero yung intention mong bigyan ng pabigat yung buhay ng isang tao gaya ng ginawa ni Judas, na imbis wala namang kasalanan si Kristo, pero intensyon niyang pahirapan si Kristo. Yun yung mahirap na part. Yun yung tinatawag na paghihiganti.
Kaya naman nang nakuha ni Judas yung gusto niya, panandalian lang siya naging maginhawa. Sabi sa Matthew 27 verse 3, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay. Nagsisi siya at sinauli sa pangapulong pari at mga pinuno ng bayan ng 30 piraso. Sinubukan niyang iligtas si Kristo doon sa ginawa niyang mali. Ops. Hindi kasama sa napagkasunduan natin to. Napahihirapan niyo lang siya. Bakit ngayon papatayin niyo na? Wala sa idea ko, wala sa heart ko nang yan yung gusto kong mangyari sa kanya. Kaya nagsisisi ng gusto si Judas. Yung pamatok na pasan-pasan niya, hindi na nangyari na parang maghari si Kristo na gaya ni David na sakupin yung Roman Empire, talunin sila. Nagkaroon pa ng mas mabigat na pasan-pasan si Judas. At siya yung nagkanulo kay Kristo. Tingin niyo ba wala nang pag-asa yun? Kung tatalikuran niya, tatanggapin yung pagpapatawad ni Kristo. Kung tatalikuran niya at papasanin yung pamatok na binibigay ni Kristo na pag-asa ng pagpapatawad at pagsisisi. Meron pa. Pero nag-stick pa rin siya dun sa pamatok na pasan-pasan niya. Hanggang sa hindi kinaya ng kanyang pisikal na isip at emosyon. Namahumantong siya sa pagpapakamatay. Hindi niya nasubukang iligtas si Kristo. Anong sabi ng mga Pariseo sa kanya? Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Parang sa isang iglap, parang nawalan ng direksyon lahat. Balak ko lang naman bumalik sa dati kong buhay eh. Meron na akong pera. Hindi na ako sasama sa ministry niya, pero hindi ko gustong mangyari sa kanya yung mangyayari sa kanya. Na bandang huli, pati yung pagbabalik mo sa dati mong buhay, hindi na rin nagpagaan sa buhay mo. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkalis doon, siya'y nagpakamatay. Siya'y nagpiktik. At hindi pa rin ginawa ni Judas kung ano yung nararapat niyang gawin. Kaya nga mga kapatid, laging nais i-turn ng kaaway yung mga mabubuti nating ginagawa para hindi natin isipin na iniibig natin yung isa't isa. Dahil kung ang mga Kristiyano, kung hindi lalalim yung galit mo sa iyong kapatid, kung hindi lalalim yung galit mo sa iyong kapwa, alam ng dyablo na mas madali sa iyo yung magpatawad. Alam ng dyablo na mas madali sa iyo yung magsisi. Pero ang nagpapahirap sa tao para magpatawad siya, kapag alam niyang yung isang tao is hindi magsisisi. Kung yung taong pinapatawad mo ayaw magsisi, mas mahirap patawarin. At kung yung taong pinapatawad mo ay namumuhi pa sa iyo, mas mahirap patawarin. Pero sabi ko nga, yung pagpapatawad yung nagbibigay ng daan para magbagong buhay. Pero hindi makakapagbago yung buhay yung tao kahit pinatawad mo na din naman siya kung hindi rin naman siya magsisisi. Bakit? Dahil ang pagsisisi yung nagbabago sa tao para magbagong buhay na siya. Kaya nga, minsan di bali naman na hindi mo maranasan na patawarin kay inaktwal. Kahit nga nagpapsisi ka na lang, nagbago ka na lang ng puso. Sapat na yun. Pero madalas hindi natin yung ginagawa. Nandun pa rin tayo sa pamamaraan natin na makikipagtamaan tayo na ito yung tama, ako yung tama, si ano yung tama, ito yung mali. Buti sana kung mawin natin yung lahat ng bagay sa pamamagitan ng diskusyon. Nawiwin naman talaga yung tao sa pamamagitan ng truth. Pag pinaglaban natin yung katotohanan, walang masamang ipaglaban yung katotohanan. Pero kapag yung tao, nakita niya yung katotohanan at hindi niya inibig yung katotohanan, hindi siya magsisisi.
hindi siya magpapatawad. Yan yung nagpapahirap sa atin na umibig. Yan yung nagpapahirap sa atin na nagtitiis tayo sa mga maling bagay, nagtitiis tayo ng sakit at hirap sa mga maling bagay sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad at hindi pagsisisi. Kaya, napaka-importante, sabi ko din dati, na yung katotohanan, yung truth, yung mga bagay na totoo, ito yung nagbibigay daan para sa pag-ibig. Ito yung nagbibigay ng tulay sa pag-ibig. Di bali ng sa una magmatigas ka, sa una maging manhid ka, pero at least makita mo na yung bagay, pag nakita mo yung bagay na ginagawa mo is mali, manindigan ka na yung katotohanan is magbigay sa'yo ng daan para mamuhay ng matuwid at magsisi o mamuhay ng matuwid at magpatawad. Kaya mga kapatid, lungkot yung itong mga ganitong pinagdadaanan na masking itong mga disciple ay pinagdaanan nila. Pero pinakamahirap na part yung naranasan ni Jesus Christ. Imagine, gaano na lang inibig ni Kristo na parang anak si Judas. Gaano na lang kahigpit yung pagmamahal ni Kristo nang kasakasama nila si Judas sa ministry. May iba pang inaalala si Jesus Christ. Ang number one inaalala niya yung pagkakapako niya sa krus. Ang number one inaalala niya yung suffering na pagdadaanan niya. Naghahanap siya ng companion, naghahanap siya ng pagbubuhusan ng emosyon na matinding nararanasan niya. Naghahanap siya ng pagpapasan ng krus. Pero wala siyang masusumpungan. Umiiyak siya doon sa bato, doon sa Gethsemane. Ilang beses siyang nanumbalik sa kanyang ama para manalangin. Lumuluha siya na parang dugo. Sa sobrang tindi ng kapaghatian na nararanasan niya sa kanyang puso. Pagbalik niya sa mga kanyang disipulo, nakikita niya yung mga bantay niya natutulog. Hindi man lang nagtitiis kasama niya. Kaya lalo siyang nangamba. Na alam pa niya sa sarili niya na doon sa mga disipulo na kasama niya, wala si Judas doon. Nasaan si Judas? Alam niya na may gagawin si Judas. Alam niya na mayroong gagawing masama si Judas. Siya na mismo nagsabi, gawin mo na yung dapat gawin. Nang kumakain sila doon sa Last Supper, doon sa kanilang hapagkainan. Alam niya na pagbalik ni Judas, isa sa kanyang mga disipulo, isa sa mga taong minahal niya, isa sa mga taong nakabanding niya, isa sa mga taong inalagaan niya, isa sa mga taong protektahan niya. Yung makakadagdag pa doon sa pain na nararanasan niya sa puso niya. Di bali sana kung yung magtatraidor sa'yo. Di bali sana kung yung aatake kay Jesus Christ, mga Pariseo Kapag inaatake siya ng mga Pariseo, kaya niyang i-withstand yung sinasabi nila. Kung atakin man siya ng mga Romano, physically, kaya niyang tiisin, kahit physical attack pa yan. Pero yung taong minahal mo, kasama mo sa ministry mo, yun yung aatake sa'yo, yun yung magkakanulo sa'yo. At even si Peter, habang pinagmamasdan ni Peter si Jesus Christ na nagsasuffer, sa tuwing tumitilaok yung manok, alam ni Kristo at alam ni Peter na may nangyayari in between sa kanila. Alam ni Jesus Christ na sa gitna ng nararanasan niyang pighati doon sa suffering na pinagdadaanan niya, wala man lang siyang makakashare ng emotion at yung taong expect niya na ginawa ng leader ng kanyang mga apostol na pwede sanang makisimpat siya sa nararanasan niya, kinaila pa siya. Hindi ko kilala yan. Hindi man ako kasama niya. Hindi man ako yun. Ba't tao yun? Kakala niyo ako yun. Hindi ako yun, no? Diba? Imagine, dumadanas ka ng pagsubok and i-deny ka ng mga tao. Wala man lang ibang taong makikipasan.
Anong bigat na nararanasan mo? I-deny ka pa ng mga taong minahal mo, na expect mong sila. Yun yung nararanasan ni Jesus Christ at that moment. At mas mabigat yung kay Judas. Tinatry ka pang ilinlangin ni Judas sa pamamagitan ng isang halik. Na akala mo okay kayo? What kind of pain yung naranasan ni Jesus nang gawin ni Judas yun sa kanya? Pwede naman mag-traidor nga yung mga nandyan sa labas na hindi nila kakilala. Bakit siya pa? Bakit isa pa sa mga kasama mo? Diba? Anong meron kay Judas? Yung sama ng loob, bunga ng alin, ng mga mabubuti niyang ginawa na pinaglingkuran niya si Kristo. Pero dahil hindi niya pinasan yung pamatok na binibigay ni Kristo na pagpapatawad ng kasalanan at pagsisisi, yung gospel of salvation, ang dala-dala niyang pamatok, yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Tandaan natin mga kapatid na we accept this faith and this salvation in Jesus Christ to bear or para pasanin or para maging katungkulin yung ibigin yung isa't isa. At sa pag-ibig na ito, nagkakaroon tayo ng matinding saya at kagalakan. But it's always with suffering and pain, sa pagtitiis ng pain and suffering. Di ba nung hindi pa nagbabago yung kapatid mo, at least andyan ka lagi para sa kanya. O sige, mag-complain ka, pero huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Para at least, kapag yung kapatid mo man dumating doon sa araw ng kanyang kapighatian, meron siyang pagkakataong lumapit sa iyo. Meron siyang maiisip na taong lalapitan niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo dyan, I love you. Mahal kita. Lapitan mo ako pag may problema ka. Although mahirap, di ba? Isang titignan mo pa lang yung tao, nakasimangot na eh. Paano ka pang lalapit? Tignan mo yung katabi mo. Alam mo, hindi malapitan kasi nakakasimangot eh. Scary. Kaya nga, maganda na lagi nating pinapakita sa tao na nakatingin tayo sa buhay nila. At yung mga bagay na hindi nila nakikita sa buhay nila, binibigyan natin ng kalinawan sa pamamagitan ng salita ni Kristo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na magpapalinaw doon sa mga bigat na kanilang pinapasan at sa tuwing maranasan man nila yung pagsubok sa kanilang buhay, makikilala ka nila as isang taong pwede nilang lapitan, pwede nilang maasahan. So, yan mga kapatid, kaya nga sabi sa atin ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam ni Jesus na papasanin natin yung burden ng isa't isa, pero mabibigatan din tayo. At dahil doon, pinagpauna niya ng pasanin yung lahat ng bigat na ating mararanasan. Para anytime na mabigatan tayo sa pasampasan nating bigat, anytime na mabigatan tayo sa pasampasang bigat ng ating mga kapatid na nakikipasan din tayo para sa kanila, pupunta pa rin tayo lagi kay Jesus Christ para siya na yung magpasan ng bigat na ating mararanasan. At pag-agaangin niya yun. Nakakalungkot man isipin pero totoo, ginawa ni Jesus Christ lahat yun para sa atin. Pinasan niya ng una pa yung krus na hindi natin kayang pasanin. Alam niya, namuhay siya na parang tao dahil para makita niya, maranasan niya yung nararanasan ng tao na hindi nila kayang pasanin. At nalaman niya na hindi kayang pasanin ng tao ito. Kaya niyang pasanin, siya yung gumawa ng lahat para pasanin yun. In behalf natin lahat. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. But within His heart, papasanin ko yung papasanin ninyo.
Kaya niya siya malakas yung loob niyang magsabi na lumapit kayo sa akin. Pero deep inside his heart, meron akong gagawin na pagtitiis para sa inyo. Kaya iniimbitahan ko kayong lumapit sa akin. Kayong lahat na nahihirapan, sabi niya. Malakas yung loob ni Jesus Christ na sabihin. Kayong lahat na lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin. Malakas niyang loob na sabihin yun dahil alam niya siya yung gagawa nun para sa atin. Hindi dahil kaya niya, kundi dahil pinagtiisan niya. Kinaya niya. Namuhay siya ng parang tao, kagaya sa atin. Namuhay siya sa laman natin para pagtiisan yung hindi natin kayang pagtiisan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, sabi ni Kristo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Diba sabi ko kanina, napaka-importante sa isang taong nalalapitan yung maamo yung mukha at merong mababang loob. Kasi pag mapagmataas ka, kapag laging magagalitan yung mukha mo, mahirap lapitan pagdating sa mga advice. Hopefully sana hindi ganyan yung mukha ko sa inyo. Or di ganyan yung impression ko sa inyo. Pasanin ninyo matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Nilalarawan niyan ni Kristo na maladaling lumapit sa Diyos. Madaling lumapit sa Diyos anytime na meron tayong pasan-pasan na mabibigat. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ulitin ko, yung pamatok ni Kristo, ano yun? Yung pagpapatawad para mabigyan tayo ulit ng panibagong chance na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. At magsisi para talikuran yung dati nating mga masasamang ginagawa. Tapos sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok ng pagpapatawad at pagsisisi at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo na nagpapagaan ng pasanin natin sa buhay. Di ba napagpapagaan ng pasanin natin sa buhay yung kapag nagkamali ka, laging may magpapatawad sa iyo. Laging may tatanggap sa iyo. Pag nagkamali ka, lagi ka meron ulit second chance. Lagi ka ulit maraming chance para i-regain yung pagkakamali mo. Gawin mo ulit. Ano yung nagpapabigat sa buhay ng tao? Yung puro judgment. Pag nagkamali ka, hindi ka na ulit pwedeng magkamali. Bawal na ulit. Maraming huhusga sa iyo. Maraming hahatol sa iyo. Maraming mananakit sa iyo. Maraming magsasabi sa iyo ng masasamang bagay. Yun yung nagpapabigat ng ating magpasan-pasan. Pero si Kristo sa Kanya, maraming pagkakataon na ilang beses niya tayong patatawarin. Kahit up to many times, basta within this heart, within our heart, yung pagsisisi at pagpapatawad niya na ibinibigay niya sa atin, ay patuloy nating tinatanggap sa ating buhay hanggang tuluyan na tayong magbago, hanggang tuluyan na maging maayos yung ating pamumuhay patungo sa Kanya. At lalong-lalo na, yung maging maamo din tayo at mababang loob para ibigin din naman yung ating mga kapatid. So, hopefully, mga kapatid, meron kayong ulit natutunan sa araw na ito at na-share ko sa inyo ng mabuti yung sa Sunday service na to at magkaroon kayo ng renewal sa inyong mga puso at isip. Let us pray. Manamin sa langit, muli dinadakila ka namin, Panginoon, sa iyong binigay na mensahe, Panginoon, ngayong linggong ito. Salamat sa pagbibigay mo ng wisdom, Panginoon. And salamat sa continuous na pagpapakain mo sa amin ng spiritual na yung mga salita, Panginoon, upang magbigay sa amin ng renewal at kalakasan sa aming mga pananampalataya. Nawa, Lord, ikaw lang mapapurihan at maitaas at madakila. In Jesus' name, Amen. And look, I pray na God bless sa inyo lahat. I pray na maging safe kayo at maging pagpalain pa ng Diyos ang inyong mga buhay. So maraming salamat and see you ulit on the next Sunday. Thank you and God bless. Glory to God.